Hello everyone! Welcome back to my channel and thank you very much for clicking this video. So guys, andito naman tayo ngayon sa Toronto, Canada! So guys, nandito tayo ngayon sa Canada. Galing tayo ng JFK sa New York. So, ito na yung last leg ko or last country that I will visit dito sa trip ko ngayong 2026 sa April. Now, coming in from JFK, parang 1 hour away lang siya, 1 hour flight lang siya. Ngayon guys, yung prior to going here, kapag meron na kayong US visa, non-immigrant visa, madali na lang kayong makakuha ng visa, no? Pag meron kayong US visa, tapos non-immigrant, tapos Filipino kayo, you are eligible for ETA or yung e-visa nila na tinatawag. Ngayon, madali lang siyang gawin. Online lang siya actually. And you need to pay only 300 pesos. 300 pesos guys ha. Tapos good na yun and valid na yun for 5 years or kung kailan mag-i-expire yung passport niyo. Now, yung pagdating ko dito, actually mabilis na lang eh. Kasi ano siya, dun sa immigration, medyo mahaba yung pila kasi maraming pumapasok. Pero pagka Pilipino ka, madali na lang, ilalagay mo lang doon kung Philippines ka, anong reason for your visit, ganyan. Parang wala nang immigration officer na kumausap. Guys, andito tayo sa Canada and kailangan kong bumili ng eSIM. So, meron kami sa inyo mga nagtatanong kung paano ako bumibili ng eSIM. So, meron kayong spare phone, di ba? Sa Klook, guys, meron silang binabayad. Meron silang ino-offer na eSIM sa lahat ng country. So, ayan, eSIM. So, ang gagawin mo lang dito is go to the Klook app or humanap kayo sa Klook tapos bumili na kayo ng eSIM dito. Like for US, ang ginamit ko is unlimited ng 10 days which is like 1,400 pesos. Tapos ito ngayon sa Canada, kukunin ko 800 pesos for 5 gig kasi 5 days lang naman ako dito. So, ganun lang. Using your phone, then you hotspot kung meron kayong ibang gadgets na pwedeng mag-connect. Pero technically, ganun lang siya kadali. Unlike yung before na bibili ka pa talaga sa mga shops. Pero pwede naman. Since yung iPhone naman, if you're using an iPhone or others, pwede siya ng eSIM. Like yung Samsung Galaxy din, pwede siya ng eSIM. So you don't need a physical card. You just need to download it, tapos i-activate nyo lang siya sa phone niyo. Nandito tayo sa may Canada. Actually, sa Toronto tayo ngayon, bago tayo bumalik sa Pilipinas. Alright, medyo chill na lang to kasi gusto ko lang mag-visit yung mga friends ko dito. Alright, let's go. So guys, pansin ko lahat ng mga countries na pinuntahan ko ngayon, parang meron na sila mga designated Uber pick-up points. So make sure na pagka bababa kayo, hindi muna kayo mag-hail ng taxi ninyo, kundi hintayin na muna na lumabas kayo para ma-determine ninyo saan yung pick-up location. Just like dun sa LAX na nakita natin or pinakita ko sa inyo dun sa previous vlog. Ano siya, merong mga designated pick-up points sa mga airports ngayon para hindi mag-clump yung mga tao. So meron dito Uber, meron dun Lyft, may mga ganon. So make sure na you look for those areas ha bago kayo mag-book ng flight. Kasi yung sa Los Angeles, medyo malayo siya from the LAX airport. Kasakay ka pa naman. Dito sa Toronto Pearson, nandito lang siya sa may ground level. Right? Medyo mahal yung taxi or Uber ride from airport to the city. Na lumalabas para naman nasa 1,800 pesos siya going to the hotel. Pinili ko na siya kasi ang dami kong dalang luggage. So, okay sana kung isa lang yung luggage ko, pero ang dala ko tatlong luggage. So, nag-Uber na lang tayo. And we're here, guys! Andito tayo sa ating hotel dito sa may Toronto, North York. So, this is Novotel North York. Hindi ko alam kung saan siyang parte. Hindi ko pa medyo naaral yung Toronto. No? So, North York yung area. Pero, I believe this is city center. I don't know. Let's see. So, once you enter, andito kagad yung cabinet. So, sa cabinet, meron kang, ayan, kompleto naman. Meron kang bathrobe, tsaka meron kang plancha. Tapos, may additional blanket doon. Tapos, ito, pagkanan mo, tsuhan! Nandito ang lalagyanan ng luggage. And, ito ang CR. So, medyo spacious siya. Spacious. Ngayon, ayan siya. Kompleto, may hair dryer pa. Tsaka yung CR. Tapos, ito yung kama. And, may maliit na sala. And then, TV.
TV dyan. Then pala yung ano pala, coffee nga pala dito. Dito pala yung coffee. May coffee dyan. Tsaka may libreng tubig. Ayan yung maliit na sala. And then, this is your view. This is the view. Yan. So, building. Medyo building siya. Hindi ko alam kung ano pa yung mga yan. Aralin pa natin yan. No? Hindi ko alam kung ano katabi yan. Ganyan. Okay? Turan ng kwarto. Mas spacious siya, syempre, kesa sa doon sa nakuha natin doon sa may New York, doon sa Times Square. Kasi at least ito, medyo hindi naman ganoon kaliliit, no. I think doon sa New York kasi maliliit talaga yung mga rooms, no. So yan. So I'll be staying here for 5 days, 4 nights, and yun, ikot ko kayo, right? So magpahinga mo. Kakagising ko lang. Magka-alas 5 na ng hapon. Di ba pagdating ko dito kanina? Ngayon, nakatulog ako tapos ang sobrang tulog ko. 5 p.m. na. Kailangan meron ako imimit eh. Mimit ko si Miss Gab, yung friend ko sa J&J. Grabe. As in, like, tuloy-tuloy yung tulog ko. Hindi ko na malayan. Buti na may kumatok na room service. Hindi. Patay. So, let's go around muna and let's see kung ano pwede natin tignan and makita dito. Tapos kakain muna tayo siguro. Kasi di pa pala ako nagla-lunch. Kaya medyo masakit yung tiyan. Miss Gab! Ayan. So, kasama ko si Miss Gab today para kumain muna kami dito sa... We're in Toronto. Toronto. This is Toronto. This is the heart of the downtown The area. downtown This is area. the mall. Yeah. Okay, okay. Guys, ang laki niya. Toronto Eaton Center. Home And then of you don't Team say Canada. Toronto. It's Toronto. Toronto. So guys, dito kami sa may Italy. It's the pizza and pasta place. Actually, si Italy pala, parang may supermarket siya dito na pwede kang bumili ng mga stuff before you... There's also an actual restaurant. So guys, ito yung loob niya. Italy. So nakita ko na rin tong Italy na to sa may Vegas eh. Pero never tried. At least ngayon matatry natin. So we'll eat carbonara, truffle carbonara, and prosciutto. Done na kami eating here sa Italy. Masarap siya. Sobrang sarap ng pasta, tsaka sobrang sarap ng pizza. Ang laki lang ng serving kasi dalawa lang kami ni Miss Gab. Pero isang buong pizza yung kinakain namin. So may take-out box pa. Yeah, please. So guys, ayan ang heart of the downtown area. Yan yung As you can see, streetcar. meron silang parang tram. Streetcar. Ayan. The temperature right now, guys, is 4 degrees. And it's already almost 7, but the sun is... Pero yung 4 degrees nila dito is already okay. So based sa aking citizen dito, bumababa hanggang -20. Akalain nyo yung -20. Anong mangyayari sa atin nun? Okay, so ngayon 4. So this is better na daw. So this is Dundas Street West. Tapos nandito lang din yung station. The station is called DTM. TTC. It's a subway station. Yeah, this is a subway station, DTC. Okay, so yeah. So mamaya, babalik tayo ulit dun sa hotel natin. Pabalik using the train. Kaya siya tayo It's one of the, in the whole Canada. Okay. It's a
This So is a guys, dito Canada tayo store galing that's sa Canadian Tire. So, bumili lang tayo ng konting mga coffee. Tapos siyang true value sa atin. Pero it's membership shopping. Ayan guys, it's a ganda ganda ng weather. Though malamig, sobrang lamig. Negative 3 na yata. And then, ayan, nasa harapan natin, parang city hall nila. Andito kami sa may Nathan Square. Yan, pag ano, Skating yan. Skating yan. So guys, ito yung house of the city mayor daw, John. Tapos ayan, ang ganda ng sky. It's already 7:33 ng hapon. And ang liwanag pa rin. Tapos ito yung kanilang, yung sinabi ko sa'yo kanina, parang city hall nila dito. Sobrang, ganda. So dito pala guys, gagawin ang FIFA World Cup. No? Kailan siya? I Summer. think sometime in this summer. Okay. So, ayan guys. Ang ganda. Kailangan Ayan. So guys, ayan merong Toronto. Hi Miss Gab. Ayan ang aking tour guide for the day. Si Miss Gab. Ang aking love. Back in the Philippines, katrabaho ko siya. Isa ko siyang nanay doon sa Pilipinas dati. At isa siya sa mga kinakatakutan. Bilang strict na office mate. Isa na siyang prinsesa dito sa Canada. Toronto. Sa Toronto. It's not Toronto guys it's Toronto. Okay? Tingnan nyo na the weather is 3 degrees pero feels like 0. So big. 'It's already 7:42 pero maliwanag pa. Ano oras nagaan dito? Sunset. Minsan mga 9 pa. 9. The latest depende. 9 o'clock. Huh? Bakit ganun? Anyway, sa atin sa Pilipinas, alas 6. Wala na. Napawisan. Kasi nagpapawisan ka. So, kakahiwalay lang namin ni Miss Gao. And dito tayo ngayon, magsasubway tayo going back to Finch, to our hotel. I'll try to use my credit card kasi yung GCash ko naiwan ko yata sa bahay, sa hotel. So, gamitin ko muna yung ko. Pero normally, ang ginagamit nila dito guys is a Presto card. Guys, tinanggap yung ating BPI credit card. Guys, safe naman dito sa sakayan ng train. And okay naman dito. Maluwag naman yung train nila. So guys, ito yung kanilang Presto card where you can buy new card, load, tsaka tickets. Actually, hindi na ako kukuha niyan kasi pwede naman yung GCash natin dito sa mga nila, sa mga turnstile nila. Pwedeng Visa, Mastercard, and everything. Alam mo, dito sa pag-ibang bansa, talagang you would rely on their public transportation. And yung public transportation, yung bus, yung train nila to go around. Unlike sa atin, yes, meron tayong train, pero it's not that connected. So, makikita mo talaga that their taxes are working for them. Same sa lahat. Na public transportation is something na pwede kang mag-rely on pagdating sa moving around the city. Super lamig guys. Sige, dito natin i-close. So ang initial impression ko with Toronto, medyo itong area kasi na to is medyo laid back, no. Tahimik. Doon sa downtown, doon maraming tao. May mall tayong pinuntahan, pero let's see how it progresses, no. I think vibrant din siya, pero sobra kasi yung pagka-vibrant ng New York City tsaka ng Vegas. And then right now, we're going to Toronto na medyo nag-step back ng konti. Okay, so let's try to figure things out first, no, bago tayo magsabi kung ano talaga yung makikita natin dito sa Toronto. Pero sobrang lamig pa din. Sobrang lamig. Kung dun sa New York mahangin, dito sobrang lamig. So wala pang hangin, malamig na siya. So it's 3 degrees but feels like -1. And yeah,